Okay, isipin niyo to. Bakit naman kaya iiwanan ng isang leader, 'di ba, yung pinakasentro ng mission niya para lang magsimula ulit sa ibang lugar? Parang ang weird, no? Pero para kay Jesus, hindi to basta-basta lang na desisyon. Malalaman natin na lahat pala to nakaplano na sa isang super ancient na propesya. So yan nga yung malaking tanong, di ba? Bakit mo iiwanan yung pinakaimportanteng lugar para sa misyon mo? Para kay Jesus, parang ang labo ng move na to, pero sa likod pala niyan, may sobrang lalim na dahilan at baka ikagulat niya to. Okay, so unahin natin yung Judea. Ito dapat yung the place to be. Kasi andito yung Jerusalem, andoon yung templo, ito yung pinakapuso ng faith nila. So natural lang, di ba? Ine-expect ng lahat na dito mismo magsisimula ang misyon ng Mesiyas. At lahat talaga ng signs doon nakaturo sa Judea. I-check natin. Yung announcement ng birth ni John the Baptist, doon. Si Jesus mismo, sa malapit lang pinanganak. Yung mga mago, doon siya hinanap. Maging sa templo, may mga nagpapatutuon na sa kanya. At yung ministry ni John, yung mga unang disciples, taga ron din. So parang lahat ng signposts, iisa lang yung sinisigaw. Dito yan magsisimula. Pero sa kabila ng lahat ng yan, lahat ng malinaw na signs ang sumalubong kay Jesus, isang saradong pinto. At ang masakit pa, galing mismo sa mga religious leaders na dapat sana sila yung unang-unang sasalubong sa kanya. Grabe yung opportunity na nasa harap nila, no? Sila sana yung magiging tagapagdala ng message ng Kingdom of God sa buong mundo. Wow, yun sana yung plano. Pero anong nangyari? Yung totoo, naunahan sila ng inggit at pagdududa. Naging galit at ang ending, sila pa mismo ang naging dahilan kung bakit napalayo ang puso ng mga tao kay Jesus. At hindi lang to simpleng no thanks. Sobrang tindi ng pag-reject sa kanya ng Sanhedrin na umabot sa point na binalak na siyang patayin. Dahil doon, no choice si Jesus. Kinailangan niyang iwan ang lahat, ang Jerusalem, yung templo, yung mga taong sanay sa batas, lahat. Diba sabi nila, when one door closes, another one opens. Yun mismo ang nangyari. Dahil sa pagtanggilan Judea, isang bagong pag-asa ang sumibol sa Galilea. Isa itong, kumbaga, bukas na field kung saan mas maraming gustong makinig. So, bakit sa Galilea? Anong meron doon? Kasi magkaiba yung mga tao. Para sa mga teachers sa Judea, yung mga taga-Galilea parang provincial, walang alam. Pero ang totoo, sila yung mas sincere, mas tapat, at higit sa lahat, mas bukas yung isip nila sa katotohanan. Perfect place para sa work ng tagapagligtas. Okay, dito na tayo sa pinaka-mind-blowing na part. Ready na ba kayo? Kasi lahat ng to, yung rejection sa Judea, yung paglipat sa Galilea, hindi pala aksidente. Hindi to plan B. Nakasulat na pala to sa isang parang secret code, isang super detalyadong propesiya na binigay kay Daniel hundreds of years bago pa ito mangyari. Kaya pala, noong nagsimula si Jesus mag-minister, sabi niya, naganap na ang panahon or in English, the time is fulfilled. Hindi yan basta-basta. Ibig sabihin yan, yung oras na sinasabi niya, yun mismo, yung exact time na nakasulat sa propesiya. Yung hula na galing kay Angel Gabriel para kay Daniel, on the dot. So, paano natin i-decode yung prophecy na to? Kailangan lang natin ng isang secret key. Tawagin natin siyang prophetic clock. Ganito lang yan kasimple. Sa prophecy ng Bible, pag sinabing one day, ang ibig sabihin yan sa totoong buhay ay 1 year. One prophetic day equals 1 real year. Gets? Madali lang, diba? Okay, gamitin natin yung key na yon. Ready? Let's start the countdown. Step 1, nagsimula yung orasan noong 457 BC nang may utos na itayo ulit ang Jerusalem. Step 2, sabi sa prophecy, after 483 years, darating ang Mesiyas. At saktong-sakto, AD 27, bininyagan si Jesus at sinimulan yung ministry niya. Perfect timing. Step 3, sabi rin, sa gitna ng huling 7 years, may mangyayari sa kanya. At totoo nga, AD 31, ipinako siya sa krus. At step 4, noong AD 34, doon natapos yung 490-year special period para sa Jewish nation. Grabe, di ba? Lahat, step by step, nangyari on schedule ayon mismo sa propesiya. Kaya pala sinabi mismo ni Jesus, yung mga nagbabasa nito, unawain nyo. Kasi ito yung isa sa pinakamalinaw na proof, yung resibo, kumbaga, ng misyon niya. Now, eto ang tanong. Kung yung prophecy sa unang pagdating niya sobrang eksakto, as in to the year, paano naman yung mga prophecies tungkol sa pagbabalik niya? Let's connect the dots. Ganito yung connection.
Kung may message na nag-announce ng first coming niya, meron ding message na galing din sa prophecy na nag-announce ng second coming niya. Yung una, tungkol sa isang kaharian ng biyaya. Yung susunod, tungkol naman sa isang kaharian ng kaluwalhatian. At ito yung warning direkta mula kay Jesus. Huwag daw tayong maging kampante. Baka bigla na lang dumating yung araw na yun at hindi tayo handa. Basically, sinasabi niya na huwag tayong matulad sa marami na na-surprise nung una siyang dumating. So, the big question is, paano ba maging handa? Well, binigyan tayo ng cheat sheet. Sabi sa scriptures, bantayan ang mga signs, laging manalangin, huwag masyadong madistract sa mga ambisyon dito sa mundo. Parang sinasabing, huwag kang matulog sa pansitan, maging gising at alerto, maging anak ng liwanag, hindi ng kadiliman. In other words, live ready. So, iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung yung mga propesya noon natupad down to the very last detail, ang tanong, handa ka na ba sa susunod na matutupad?